Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 3531 hanggang Kabanata 3540. Kabanata 3531. Reincarnation Guild. Sa pagkarinig ng apat na salitang ito, ang may-ari ng stall sa tabi ni Yehan, na may ilang iniisip tungkol kay Yehan, ay agad na tinanggihan ang kanyang mga iniisip. Nakuha ni Yehan ang 500,000 merit points sa ilalim ng kanyang ilong, at maaari rin siyang magkaroon ng napakagandang bagay tulad ng magic bones, na natural na ginagawang siya ay labis na natukso. Ngunit sa ngayon, hindi lamang iniulat ng itim robe na multo na ang kanyang pamilya ay mula sa Samsara Guild, ngunit binigyan din si Yehan ng Jade Token ng Guild, na nagbibigay sa kanya ng 10,000 tapang, hindi siya mangangahas na atakihin si Yehan ngayon. Kung narito pa rin sina Wei Xiao at ang iba pa sa sandaling ito at narinig ito, tiyak na matatakot sila. Ang Reincarnation Guild ay ang pinakamakapangyarihang guild sa 10 kaharian ng impyerno, at ito rin ang nag-iisang guild. Mayroong Reincarnation Guild, at direktang nasa ilalim sila ng jurisdiction ng kataas-taasang. At ang Samsara Guild sa Will Running Realm ay direktang responsable sa Will Running King, at walang ibang makapagpakilo sa Samsara Guild. Sa 10 kaharian ng impyerno, kinakatawan ng Samsara Guild ang kataas-taasan. Hindi masyadong nag-isip si Yehan tungkol dito, itinabi ang Jade Plaque, at sinabi, tinulungan mo rin ako kamahalan kanina, kaya wala na tayong utang sa isa't isa. Hehe. Talagang gusto mo ang matandang lalaking ito. Ngumiti ang itim robe na multo, at pagkatapos ay sinabi kay Yehan sa isang mahinang boses, kapatid, kung mayroon kang isang bagay na kasing ganda ng magic bone sa hinaharap, tandaan na pumunta muna sa reincarnation. Hinahanap ako ng guild, huwag mag-alala, tiyak na bibigyan kita ng isang patas na presyo. Nang marinig ito, agad na iginiwang ni Yehan ang kanyang mga mata, na naramdaman na ang matandang kasama ay nagbigay sa kanya ng Jade Card ng Samsara Guild ng may ganitong atensyon. Gayunpaman, hindi rin tumanggi si Yehan. Kung kulang siya ng ilang merito sa hinaharap, maaari siyang pumunta sa Reincarnation Guild para maglakad-lakad. Gayunpaman, sa kanyang Somero Ring, marami pa ring buto na ginagamit bilang buto ng mga multo, hanggat may gustong bumili sa kanila. Sa simula, kahit na kumita ng 10-10 milyon o kahit na daan-daang milyong merit points ay hindi mahirap. Ang ilang buto na walang silbi kay Yehan ay naibenta sa halagang 500,000 merit points, na nagbigay kay Yehan ng isang magandang mood. Pagkatapos nito, hindi nilisan ni Yehan ang auction house. Ang unang palapag ng auction house ay tulad ng isang stall sa pamilihan, kung saan maaaring ibenta ng sino mang multo ang kanyang mga item. At ang mga itaas na palapag ng auction house ay lahat ng nag-a-auction ng ilang mahahalagang bagay. Ang itim robe na multo ay bumaba lamang mula sa itaas, ngunit sa mga itaas na palapag, ang itim robe na multo ay hindi lamang nagustuhan ang anuman. Mga bagay, kaya naman pagkababa niya, sinulyapan niya ang magic bones ni Yehan. Direktang pumunta si Yehan sa ikalawang palapag ng auction house, ngunit nang makarating siya rito, natuklasan ni Yehan na ang bawat palapag ng auction house ay nangangailangan ng kaukulang merit points upang makapasok. Halimbawa, ang sariling 500,000 merit points ni Yehan ay sapat lamang upang maging kwalipikado na pumasok sa ikatlong palapag, hindi upang pumasok sa ikaapat na palapag, pabayaan ang ika-5 palapag. Si Yehan ang unang dumating sa auction site sa ikalawang palapag. Bagamat maganda ang mga item na ina-auction dito, para lamang ito sa mga multo, hindi para kay Yehan. Sa huli, dumating si Yehan sa ikatlong palapag. Ang mga item ng auction dito ay mas mahalaga kaysa sa mga nasa ikalawang palapag. Ang panimulang presyo ng bawat item ng auction ay 50,000 merit points. Ngunit pagkatapos tingnan ito sa loob ng ilang sandali, hindi na interesado si Yehan. Sa simula pa lang, gusto ni Yehan na tingnan kung makakahanap siya ng anumang bagay na interesado sa kanya sa auction house na ito, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, nang aalis na sana si Yehan, isang itim na bato na kasing laki ng bola ng basketball ang biglang umakit sa atensyon ni Yehan. Lahat, ang aking auction house ay nakuha ang item na ito sa pamamagitan ng aksidente sa isang ghost mine, ngunit hindi ito isang ghost stone, at naglalaman ito ng isang malakas na masamang espiritu. Sa kasalukuyan, hindi pa nasasaliksik ng aking auction house kung ano ito, ngunit ang hindi kilala lumilitaw na kung mauunawaan ng isang tao ang misteryo, maaaring magkaroon ng malaking pakinabang, kaya ang panimulang presyo ng item na ito ay 50,000 merit points din, at ngayon ay maaaring magbid ang lahat. Ang auctioneer ay pinangasiwaan ng isang matandang lalaki, sa kaharian ng mga multo, tumingin siya sa mga multo sa auction at sinabi ng may ngiti. Nakuha ito mula sa Underworld Mine, ano kaya ito?
Ngunit ang malakas na masamang espiritu sa loob ay medyo nakakatakot. Bagamat ang hitsura ng mga hindi kilalang bagay ay sinasamahan ng ilang misteryo, ang mga pagkakataong ito ay napakaliit, at kahit na may mga misteryo, dapat mayroon kang kakayahang tumago sa kanila. Sa auction house, si Yehan, na aalis na sana at aalis, ay umupong muli. Hindi alam ng multo dito kung ano ang itim na batong ito, ngunit alam niya na ito ay isang magic crystal. Sa lupain ng mga Diyos at demonyo, ang mga demonyo lamang ang mayaman dito, magic crystal. Ang magic crystal na ito ay naglalaman ng napakalinis na magic power, ngunit ang gayong kalaking magic crystal ay talagang bihira. Hindi ko inaasahan na makakita ng ganitong uri ng bagay sa mundo ng impyerno. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan, ang magic crystal na ito, aayusin niya ito. Nang makita na walang bid sa auction, biglang tumawa ng tuyo ang matandang lalaking namamahala sa auction, hindi ko alam kung mayroon sa inyo na nagustuhan ang item na ito. Hindi sulit na sayangin ang merito sa isang hindi kilalang bagay. Umiling ang maraming tao. Paano kaya, mag-aalok ako ng 50,000 merit points, at ibebenta ito sa akin ng iyong auction house. Sa pagkakataong ito, ang unang tao ay gumawa ng isang alok. Nang marinig ito, ngumiti ng mapakla ang matandang lalaki, gumastos sila ng 100,000 merit points para bilhin ang hindi kilalang item na ito, at kung ibebenta nila ito sa halagang 50,000 merit points, ito ay magiging isang malaking pagkawala. Bibigyan kita ng 100,000 merit points. Sinabi rin ni Yehan, at walang makapagbid ng mas mahusay. Hoy, may mga tao talagang gustong subukan ang kanilang swerte. Kabanata 3532. Marahil ay hindi kulang sa merito ito, at gusto kong ibalik ito at pag-aralan. Tiningnan ng matandang lalaki ang madla, ngunit pagkatapos mag-alok si Yehan, walang sumunod, at ang unang taong humiling ng presyo ay nagsabi lamang ng basta-basta, walang gustong bumili, kaya kinuha niya ang 50,000 merit points, at may gustong bumili, natural, hindi niya sasayangin ang merit points. 100,000 merit points, nagtataka ako kung mayroon pa ring alok. Tiningnan ng matandang lalaki ang madla ng may pag-asam, ngunit wala pa ring nagsalita, at pagkatapos ay ang matandang lalaki ay maaari lamang gumawa ng isang pangwakas na desisyon at ibenta ang 100,000 merit points, kahit papaano upang protektahan ang kanyang kapital. Pagkatapos magbayad ni Yehan ng 100,000 merit points, bumalik siya sa inn kasama ang magic crystal. Ang magic crystal na ito ay naglalaman ng malakas na magic power. Ang ganitong kalaking magic crystal ay malamang na bihira sa mga demonyo. Sa mundong impyerno na ito, lubhang mahirap para sa akin na pagbutihin ang aking lakas, ngunit nakatulong ng malaki ang paglitaw ng magic crystal na ito. Maaari kong masipsip ang kapangyarihan sa magic crystal na ito, malagpasan ang rurok ng Emperor Shenzang sa maagang yugto, at pumasok sa gitnang yugto ng Emperor Shenzang, teritoryo. Sa ngayon, ang kaharian ni Yehan ay nasa rurok na ng maagang yugto ng Emperor Shenzang, at isang hakbang na lamang siya palayo sa gitnang yugto ng Emperor Shenzang. Tinitingnan ng magic crystal na kasing laki ng basketball sa kanyang harapan, may ngiti si Yehan sa kanyang mukha. Sa mundo ng impyerno, halos walang kapangyarihan si Yehan upang pagbutihin ang kanyang kaharian. Kahit na mayroon, ito ay napakanipis. Hindi kasing ganda ng pagsasanay para sa isang araw sa Gods and Demons continent. Sa continent of Gods and Demons, karaniwang iimbak ng ibang mga cultivator ang mga mapagkukunan tulad ng Spirit Stone sa Somero Ring para sa kanilang sariling paggamit upang pagbutihin ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa lahat ng oras, hindi iniimbak ni Yehan ang kanyang sariling mga mapagkukunan ng paglilinang sa Somero Ring, dahil nililinang ni Yehan ang lahat ng uri ng pamamaraan sa mundo, at anumang uri ng kapangyarihan sa mundo ay maaaring makatulong kay Yehan na pagbutihin ang kanyang lakas, hanggat kailangan ni Yehan, ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay maaaring kunin sa kanya. Ito rin ang humantong sa kasalukuyang nakakahiyang sitwasyon ni Yehan, at hindi kailanman inisip ni Yehan na ang pagpasok sa mundo ng impyerno ay gagawing mabagal ang kanyang bilis ng pagsulong. Ngunit ngayon na nakuha niya ang magic crystal na ito, ganap na makakaasa si Yehan sa pagsipsip ng kapangyarihan sa magic crystal upang pagbutihin ang kanyang sarili, kahit na makakatulong lamang ito kay Yehan na umakyat sa gitnang yugto ng Emperor Shenzang. Pagkatapos nito, direktang nagsanay si Yehan sa inn, sinisipsip ang magic power sa magic crystal para sa kanyang sariling paggamit. Sa antas ni Yehan, ang bawat pag-unlad ay nangangailangan ng maraming lakas upang suportahan. Ang isang bakas ng dalisay na magic power ay dumaloy sa paligid ng katawan ni Yehan, tulad ng isang itim na bagyo, at sa ilalim ng pagsipsip ni Yehan, lahat ng ito ay pumasok sa kanyang dantian, na umiikot sa paligid ng langit.
At sa pagsipsip ni Yehan, ang magic power sa magic crystal ay unti-unting bumababa, at ang kulay ng itim na magic crystal ay unti-unting kumukupas. At habang humihina ang magic power sa magic crystal, tumaas din ng malaki ang lakas ni Yehan. Hindi nagtagal, pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, ang aura ni Yehan ay bumilis tulad ng isang pagkabaliw, na sumisipsip ng maraming magic power mula sa magic crystal. Sa sandaling ito, patuloy na tinatamaan ni Yehan ang gitnang yugto ng Emperor Shenzang. Pumutok. Ang kalangitan na parang takip silim ay unti-unting lumilitaw. Sa pagkakataong ito, masiglang nilalampasan ni Yehan ang hadlang na humahadlang sa kanyang pag-unlad. Ang isang bagong makapangyarihang puwersa ay sumisiklab sa pamamagitan ng katawan ni Yehan. At sa ngayon, ang magic crystal sa harapan ni Yehan ay naging isang tumpok ng alikabok, at ang lahat ng magic power dito ay nasipsip ni Yehan. Ang gitnang panahon ng Emperor Shenzang. Dinilat ni Yehan ang kanyang mga mata na may nasisiyahang mukha, at tumingin sa labas sa mundong parang takip silim. Ngayon na ang oras para magsimula ang seremonya ng reincarnation. Naglinis at nagbihis si Yehan sa inn, at pagkatapos ay tumungo sa matayog na tarangkahan ng banal na lungsod. Ngayon ang araw kung kailan nagsisimula ang reincarnation ceremony ng Will Realm. Ang pasukan sa banal na lungsod ay maaaring ilarawan bilang isang dagat ng mga tao. Karaniwan, hindi pinapayagan ang mga tao na pumasok at lumabas sa banal na lungsod ng basta-basta. Kung nakaon ito, maaaring pumasok ang sinuman sa banal na lungsod at panoorin ang seremonya ng reincarnation. Sinundan ni Yehan ang masikip na karamihan patungo sa banal na lungsod. Ang buong banal na lungsod ay may hindi mabilang na mga sinaunang gusali, na pumailang lang sa langit, at sa ilalim ng kalangitan sa gabi, naglalabas ng isang natatanging pakiramdam ng kagandahan. Pagkatapos makapasok si Yehan sa banal na lungsod, nagtanong siya tungkol sa lokasyon ni Meng Anjo mula sa mga gwardya ng lungsod, at pagkatapos ay tumungo patungo kay Meng Anjo. Kahapon hiniling ni Meng Gu sa kanya na pumasok sa banal na lungsod upang pumunta kay Meng Anjo upang hanapin siya. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa isang lumang bahay, kung saan si Meng Gu lamang ang naroon. Narito na tayo. Tiningnan ni Meng Gu si Yehan na dumating dito na may bagong hitsura, na may ngiti sa kanyang maputlang mukha, at sinabi, ngayon ang araw ng pagbubukas ng reincarnation ceremony, at naruroon ang mga high-level executive ng Temple of the Wheel. Kapag pumasok ako sa arena, hindi ako dapat maglakad-lakad ng basta-basta, maraming pagbabawal sa banal na lungsod, at kapag nilabag mo ito, mapaparusahan ka ng husto, naiintindihan mo. Alam ko Meng Gu, ngunit ikaw. Sumimangot si Yehan habang tinitingnan si Meng Gu na mapatla. Umiling si Meng Gu, noong nakaraang labanan ko sa malakas na tao sa Anholo, nasugatan ako ng Soul Slayer ni General Tiansha, at malubhang nasugatan ang aking kapangyarihan ng kaluluwa. Natatakot ako na mahihirapang bumawi sa maikling panahon. Kabanata 3533. Sinabi ni Yehan, dahil iyon ang kaso, hindi ba mapanganib para kay Tia Meng na lumahok sa seremonya ng reincarnation ngayon? Kahit na mapanganib, hindi ko hahayaang magtagumpay ng madali ang ilang tao. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Meng Gu. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, kabilang sa 8 general sa Zuanlan Realm, hindi banggitin ang iba pang mga panginoon ng lungsod, ang panginoon lamang ng lungsod na si Wang Chuan ang nagkaroon na ng nakamamatay na intensyon sa iyo, Meng Gu. Sa kasalukuyang estado, natatakot ako na mahihirapan na pigilan si City Lord Wang Chuan, at hindi pa rin alam kung anong saloobin ang mayroon ang iba pang mga City Lord kay Meng Gu, masyadong mapanganib na lumahok sa seremonya ng reincarnation. Sinabi ni Meng Gu, ang usapin ay dumating na sa puntong ito, walang paraan upang lumabas, hindi ko maaaring palampasin ang seremonya ng reincarnation. Maaaring palitan ng isang tao si Meng Gu upang lumahok sa seremonya ng reincarnation. Patuloy na nagtanong si Yehan. Pagpapalit, bamulong si Meng Gu? Ako, si Meng Gu, ay palaging nag-iisa, sino ang maaaring pumalit sa akin sa seremonya ng reincarnation? Well, huwag kang mag-alala, maaaring hindi sila manggahas na patayin ako sa seremonya ng reincarnation. Okay, Tia Meng, kailan tayo aalis? Naghintay si Yehan. Hehe, bakit mas nagmamadali ka kaysa sa akin? Ngumiti si Gumeng, huwag kang mag-alala, may mga tao pa rin na hindi pa dumarating. Mayroon pa bang iba? Tumingin si Yehan sa paligid. Maaari kaya na magdadala si Gumeng ng ibang mga tao sa reincarnation hall ngayon? Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang mga pagsabog ng pilak na parang tunog ng kampana na tumutunog mula sa likod ni Yehan. Lumingon si Yehan at nakita ang isang batang babae na mga 18 o 19 na taong gulang na dumating dito. Mayroong isang mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Hihi, Ate Meng, nandito na ako.
Tinitingnan ng batang babae na dumating dito ng nag-iisa na nakasuot ng itim na balabal ng walang anumang alalay, walang magawang sinabi ni Menggu, ikaw na babae, hindi ka na naman lumabas ng palihim, di ba? Nang marinig ito, agad na tumakbo ang batang babae at ipinulupot ang kanyang mga braso sa braso ni Menggu, nagkibit balikat at ngumiti, hindi ko mapigilan, sinabi ng matandang lalaki kay Grandpa na bantayan ang mga tao ng masyadong malapit, kaya kung hindi siya lalabas ng palihim, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang seremonya ng reincarnation? Ate Meng, umalis na tayo, malapit nang magsimula ang seremonya ng reincarnation, hinihintay ko pa rin na makita kang manalo sa posisyon ng sugol ng 10 mundo sa pamamagitan ng pagpapahirap sa karamihan. Wala akong anumang ideya tungkol sa posisyon ng mga sugo mula sa 10 kaharian, ngunit kung may gustong tumayo, depende ito kung papayag o hindi si Gumeng. Iniisip ang Panginoon Wang Chuan, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Gumeng. Hoy, Ate Mengo, sino ang lalaking ito? Tila natuklasan ng batang babae si Yehan sa sandaling ito, at agad siyang naging mausisa. Kilala niya ng husto si Mengo, at isa siyang malungkot, lalo na para sa mga lalaki, mas totoo pa ito. Ang kanyang pangalan ay Yehan, at siya ang messenger officer ng Siin Building ng Meng Mansion. Sabi ni Menggu, na tinitingnan muli ang babae, at sinabi, babae, bagamat madadala kita, hindi ka pinapayagan na gumawa ng gulo para sa akin. Dalhin mo lang si Yehan at panoorin itong mabuti, naiintindihan mo. Okay, okay, Ate Meng, naiintindihan ko, umalis na tayo. Agad, nang hindi sinasabi ang isang salita, sinundan ni Yehan si Menggo at ang batang babae at nilisan si Meng Anju. Ang seremonya ng reincarnation ay ginanap sa isang napakalaking arena sa gitna ng banal na lungsod, at ang buong arena ay maaaring tumanggap ng daan-daang libong tao. Ngunit kahit na ganoon, puno ng upuan ang arena ngayon, at kahit na maraming tao ang nakapasok sa banal na lungsod, at hindi makahanap ng lugar, kaya maaari lamang silang manatili sa labas ng arena. Sinundan ni Yehan at ng batang babae si Menggu sa arena sa pamamagitan ng isang espesyal na daanan, at umupo sa isang lugar. Sa kanilang paligid, 3 sa 8 runner ang dumating na dito. Sa pagkakita kay Menggu na dumarating, ang mga mata ng 3 tao ay agad na bumagsak kay Menggu. Hehe. Tila hindi maganda ang kondisyon ni Gumeng ngayon. Bahagyang tiningnan ni City Lord Wang Chuan si Menggo, sinipi ang kanyang mga mata at sinabi na may ngiti. Salamat, City Lord Wang Chuan, sa iyong pag-aalala. Mangyaring bigyan mo ako ng iyong payo sa reincarnation ceremony. Walang pakialam na sinabi ni Tia Meng. Sinulyapan din ni Yehan si City Lord Wang Chuan. Mayroon ding sina City Lord Xiaohe at City Lord Muzi na dumating dito, ngunit sa paghusga sa kanilang mga posisyon, malapit sila kay City Lord Wang Chuan. Maaari kaya na ang 2 taong ito ay napanalo na ni City Lord Wang Chuan. Naisip ni Yehan sa kanyang puso, na panalo ni City Lord Awang ang 3 tao, sina City Lord Wu Xiang, City Lord Tiansheng, at City Lord Lecerne, at ang natitirang City Lord Xiaohe, mumalamang nakampi kay City Lord Wang Chuan si City Lord Zi. Sa pagkakataong ito, naramdaman din ni Yehan ang mga mata na puno ng nakamamatay na intensyon na bumabagsak sa kanya. Tumingin si Yehan, at si Wu Shigan at Liu Jinyun ang nanunood sa kanya sa sandaling ito, na hindi itinatago ang kanilang nakamamatay na intensyon kay Yehan. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang pumasok sa arena isa-isa, kabilang sina City Lord Awang, City Lord Wu Xiang, City Lord Tiansheng, at City Lord Lecerne. Kasabay nito, ang ilang mga dignitaryo sa mga multo ay dumating din sa arena, tulad ni Wei Xiao na nakilala ni Yehan kahapon, at ngayon ang puting maya ay sumusunod sa likod ni Wei Xiao, marahil nararamdaman ang titig ni Yehan, si Wei Xiao ay malamig. Mabilis niyang sinulyapan si Yehan. Mukhang walang pakialam din ang puting maya. Bagamat naglabas si Yehan ng mga kayamanan tulad ng Magic Bone sa auction house kahapon, medyo humanga siya, ngunit hindi pa rin siya natuwa sa kapalaluan ni Yehan. Bagamat maswerte ang gayong tao, ngunit sa mundong impyerno hindi niya kailangang makipagkaibigan sa mga hindi nabubuhay ng matagal. Hoy, bakit pakiramdam ko na tila nakasakit ka ng maraming tao? Ang batang babae na dumating dito kasama si Tia Meng ay umupo sa tabi ni Yehan, ngunit ang kabilang partido ay natakpan na ang kanyang buong katawan sa sandaling ito. Ang isang pares ng mga mata ay nakalantad sa labas, na tumitingin kay Yehan na may nakamamatay na intensyon, natural na naramdaman din ito ng batang babae. Kabanata 3534. Siguro, nagkibit balikat si Yehan. Si Menggu, na nasa kaharian ng Ghost General, ay natural na naramdaman din ito, ngunit hindi siya nag-alala tungkol sa anuman. Hanggat nasa tabi niya si Yehan, walang mangangahas na hawakan si Yehan sa maliwanag na bahagi. Here,
Siya ba ang binanggit mo na kayang maglabas ng magic bones? Nakita ni General Shaoqi na nakatitig si Wei Qiu sa posisyon ni Ye Han. Medyo nagtataka siya. Ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng 1,000,000 merit points? Gayunpaman, nang makita niya si Ye Han, isang maliit na multo na bahagyang nasa kaharian ng mga multo, agad na nawala ng interes si General Shaoqi. Isa lamang itong maswerteng langgam. Malamig na sinabi ni Wei Xiao. Sinabi ni Bai Kei, tama siyang Master Wei, kung hindi dahil sa swerte, paano magkakaroon ng magic bones ang isang taong katulad niya? Bai Kei? Huwag hayaang magpakita ng awa si City Lord Awang sa susunod, gusto ko talagang makita kung paano natakot ang mga langgam na iyon kung mahulog si Menggo sa singsing. Malamig na ngumiti si Wei Xiao. Young Master Wei, huwag kang mag-alala, sinabi ko na sa aking ama na kung makatagpo niya si Menggo, hindi siya magpapakita ng awa. Binigyan ni Bai Kei ng isang walang malasakit na tingin ng kalmadong si Ye Han. Isang mahirap na tao ang nagpagulo kay Menggo sa huli. Hindi nagtagal, habang maraming tao ang pumapasok sa arena, kumukulo ang buong arena at ang masiglang atmosfera ay sumiklab tulad ng isang pagkabaliw sa espasyo sa ilalim ng takip silim. Daan-daang libong multo ang sumikop sa arena, at sumugod sa mukha ang masiglang atmosfera. Halika, tulad ng isang manic current. Walang pakialam si Ye Han kay Wu Shigan, Liu Jinyon, Wei Xiao at iba pa. Tiningnan niya ang buong arena. Sa malaking arena na ito, mayroong kabuoang 4 na battle platform, at mayroong mataas na platform sa arena. Habang tumitingin si Ye Han patungo sa mataas na platform na ito, biglang lumitaw ang mga tao mula sa pasukan sa likod ng mataas na platform isa-isa. Mayroong 4 na tao na dumating, 3 matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Agad na naakit ng kanilang hitsura ang mga mata ng daan-daang libong multo sa arena. Lumitaw na ang 3 Vice President at ang Vice Hall Master. Nang makita ang 4 na taong ito na lumitaw sa entablado, unti-unting humina ang matao at kumukulo na kapaligiran ng arena, at ang kanilang mga mata ay naging ligaw. Ang 4 na taong ito ay tunay na matataas na antas ng tao sa mundo ng mga runner, makapangyarihan at malakas, at mahirap silang makita sa mga ordinaryong panahon. Malapit nang magsimula, isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Ye Han, at tiningnan niya si Menggo, na napakaputla pa rin, ngunit kalmado. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Ye Han. Hehe, ang wheel running ceremony ay isang beses bawat 1,000 taon. Ngayon na dumating na ang milenyo, oras na para magbago ang mga embahador ng 10 mundo. Ngayon ay ang lumang patakaran pa rin. Sasali ang mga Panginoon ng 8 lungsod ng sapalaran, at ang mananalo sa huling 7 sunod-sunod na tagumpay ay magiging embahador ng 10 mundo. Sa mataas na platform, pagkatapos magsalita ng matandang lalaki, ikinaway niya ang kanyang kamay, at pagkatapos sa harap ng mataas na platform, may lumitaw na isang mahiwagang sandata tulad ng isang imperial decree. Mayroong 8 pangalan sa mahiwagang sandata, at ang mga pangalang ito ay natural na ang 8 general ng wheel. Mga lumang patakaran, kung sino man ang kumukuha ng ghost book, ay haamon sa entablado, magsimula na tayo ngayon. Habang umuupong muli ang matandang lalaki sa mataas na platform, ang mga pangalan sa Ghost Book, na parang isang imperial decree, ay unti-unting gumalaw, at natural na kabilang dito ang pangalan ni Menggo. Sa ilalim ng titig ni Ye Han, ang pangalan ni Menggo ay nasa tabi ni City Lord Muzi, at ang mga pangalan ng iba pang 6 na City Lord ay nasa tabi rin ng isa't isa. Sa isang iglap sa paligid ni Ye Han, ang mga figure ng mga City Lord ay sumugod sa entablado ng labanan isa-isa, at ang matagal nang inaasam na seremonya ng reincarnation ay opisyal na nagsimula. Turn ko na para maglaro. Huminga ng malalim si Menggo, at sumugod din sa battle arena. Sa isang iglap, isa sa isa, nakipagkompetensya ang 8 City Lord sa 4 na battle platform, at ang tunog ng mga banggaan ay nagdala ng kapaligiran ng seremonya ng reincarnation sa isang kasukdulan sa isang iglap. Ang 8 City Lord ay nasa kaharian ng Ghost Generals, at dapat na pantay-pantay ang kanilang lakas. Hindi ko alam kung sino ang magiging sugo ng 10 kaharian sa pagkakataong ito. Mahirap sabihin. Ang mga patakaran ng reincarnation ceremony ay palaging ganito. Marahil bago magsimula ang reincarnation ceremony, ang 8 City Lord ay gumawa ng ilang hindi kilalang paghahanda, kaya hindi pa rin alam kung sino ang magiging sugo ng 10 mundo. Sa arena, daan-daang libong mata ang nakatitig sa nakakatakot na labanan na sumiklab sa 4 na battle platform. Ang Ghost General Realm, maliban sa banal na lungsod, ay itinuturing ng isang first-class master sa ibang mga lugar sa mundo ng runner. Tinitingnan si Menggo sa entablado ng labanan, bumantong hininga si Ye Han at umiling ng palihim. Malubhang nasugatan ang kaluluwa ni Menggo sa labanan sa killer ng Anholo, at hindi siya gumaling.
Sa ngayon, mahirap tumayo ng isang pagkakataon na manalo, at sa sandaling makatagpo mo si City Lord Wang Chuan, maaaring nasa panganib ang iyong buhay. Kabanata 3535. Siguro, nagkipit balikat si Yehan. Si Menggu, na nasa kaharian ng Ghost General, ay natural na naramdaman din ito, ngunit hindi siya nag-alala tungkol sa anuman. Hanggat nasa tabi niya si Yehan, walang mangangahas na hawakan si Yehan sa maliwanag na bahagi. Hoy, bakit bumubuntong hininga kang napakahusay? Ang batang babae na natatakpan ng mahigpit sa tabi ni Yehan ay lumingon upang tingnan si Yehan at sinabi, sa paraan, ang pangalan ko ay Tu Yi. Ilang laro ang maaari mong mapanalunan ng sunod-sunod. Sinulyapan ni Yehan si Tu Yi, hindi ba niya nakita na nasugatan na si Tia Meng? Kung gayon, gaano karaming beses sa palagay mo na maaaring manalo si Gumeng? Tiningnan ni Yehan ang batang babae at nagtanong pabalik. Siyempre ito ay 7 sunod-sunod na tagumpay. Tanging ang mga nanalo ng 7 sunod-sunod na tagumpay ang maaaring umupo sa posisyon ng sugo ng 10 mundo. Sa tingin ko ang posisyon na ito ay dapat na pag-aari ni Sister Meng. Sabi ni Tuyi na may mukha na siyempre. Bamulong si Yehan, na nanalo ng 7 laro sa isang hilera, kahit na nagpumilit siya, ituturing na mabuti para kay Menggo na manalo ng isang laro. Hoy, ano ang tinatawanan mo? Tiningnan ni Tuyi si Yehan ang hindi nasisiyahan. Sinabi ni Yehan, kung ito ay ang posisyon ng sugo ng 10 mundo, kung gayon walang pagkakataon si Menggo na manalo ngayon. Puno ng kalokohan, hindi ko talaga alam kung saang panig ka naroon. O ikaw ba ang mensahero ni Tia Meng? Paano ka makakapaniwala na walang pagkakataong manalo ngayon si Sister Meng? Tiningnan ni Tuyi si tinitingnan si Yehan, maswerte na dinala ng Ate Meng ang lalaking ito bilang isang confidant, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang puting mata na lobo. Siyempre nasa panig ako ni Menggo. Sinabi ni Yehan. Maliban kay Menggo, ang iba pang 8 City Lord sa Chakra Realm ay may lahat ng mga ideya para sa mga sugo ng 10 kaharian, ngunit kung hahatulan mula sa kasalukuyang sitwasyon, kung walang aksidente, ang pangwakas na mga kalaban para sa posisyon ng sugo ng 10 kaharian ay ang 2 City Lord na sina Awang at Wang Chuan, at ang sugo ng 10 kaharian ay ipapanganak din mula sa kanila. Tulad ni Menggo, wala siyang intensyon na maging sugo ng 10 kaharian, posisyon. Kahit na walang pakialam si Tia Meng tungkol sa pagiging isang sugo mula sa 10 kaharian, hindi mo masasabi na walang pagkakataong manalo si Tia Meng, di ba? Malamig na bamulong si Tuyi, anong alam mo? Magsalita ng walang kaparirikon, kalimutan mo, hindi ako nag-abala na makipag-usap sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Tuyi at nakatitig ng masidi sa kahangahangang si Menggo sa platform ng labanan, isang maliit na multo na bahagyang nasa kaharian ng mga multo, at hindi niya talaga kailangang umiral sa ilalim ng mundo ng impyerno upang pakinggan ang mga pahayag ng gayong mga tao ay nakakaapekto sa aking kalooban. Para sa maliit na pagtingin ni Tuyi, walang ipinaliwanag si Yehan, tinatalakay lamang niya ang mga katotohanan, talagang walang pagkakataong manalo si Menggo ngayon, at mahirap sabihin kung makakaligtas siya sa unang laban. Si Menggo, na mukhang pambihira sa sandaling ito, ngunit makikita ng sinuman na may matalas na mata na si Meng Babago ay nakikipaglaban sa kanyang likod, at isusuko niya ito. Tumingin din si Yehan patungo sa iba pang 3 platform ng labanan. City Lord Lucerne vs. City Lord Xiaohe. Ang labanan ay lubhang matindi, ang isa sa kanila ay nasa panig ni City Lord Awang, at ang isa ay nasa panig ni City Lord Wang Chuan, ang kanilang mga posisyon ay iba, kaya natural na imposibleng ilabas ang tubig. Para sa kapakanan ni City Lord Awang, si City Lord Lucerne, na nakatanggap na ng mga benepisyo, ay natural na gustong malubhang sugatan si City Lord Xiaohe. Sa ganitong paraan, sa kasunod na labanan, si City Lord Awang at City Lord Xiaohe ay magkakaroon ng mataas na pagkakataong manalo. Siyempre, para sa kapakanan ni City Lord Wang Chuan, gusto rin ni City Lord Xiaohe na malubhang sugatan si City Lord Lucerne, upang bigyan si City Lord Wang Chuan ng pagkakataong manalo sa susunod na labanan. Ang susunod ay si City Lord Wang Chuan vs City Lord Wu Xiang. Ang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay lubhang matindi din. Kung gayon mayroong natural City Lord versus ang Awang City Lord. Gayunpaman, ang Tiansheng City Lord ay orihinal na ang taong dinala ni City Lord Awang. Ang dalawa sa kanila ay naglaban, at natural na nakipaglaban sila ng ilang galaw sa larangan ng digmaan bilang simbolo, tagumpay. Gayunpaman, kabilang sa 8 City Lord sa Zuanlan Realm, dapat sabihin na ang 2 City Lord na sina Awang at Wang Chuan ay talagang malakas, at ang isa lamang na maaaring makipagkompetensya sa kanila ay si Menggo sa kanyang kasikatan.
Sa mataas na platform, pinapanood din ng tatlong matandang lalaki at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang labanan sa apat na platform. Tumawa ang isa sa mga matatanda at sinabi, tila ang pangwakas ng mga kalaban para sa posisyon ng mga sugo mula sa 10 kaharian ay mapupunta sa dalawang City Master, Awang at Wang Chuan. Isang grupo ng mga mapanlinlang na tao, tila ang mga patakaran ng seremonya ng reincarnation ay kailangang baguhin sa hinaharap. Ang isang matandang lalaki na may goatee ay bumulong ng may paghamak. Nang marinig ito, ngumiti ng mapakla ang dalawa pang matatandang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at hindi tumutol. Bagamat alam nilang lahat na malapit nang magsimula ang seremonya ng reincarnation, ang 8 kalahok na City Lord ay gagawa ng ilang paghahanda ng maaga, ngunit walang-wala silang magagawa kung bubuksan nila ang kanilang mga bibig upang baguhin ang mga panuntunan. Gayunpaman, ang posisyon ng sugo ng 10 mundo ay talagang nangangailangan ng isang may kakayahan at makapangyarihang tao na yumako dito. Hindi nagtagal, kasunod ng isang simbolikong labanan, sa pagitan ng City Lord Awang at ng Natural City Lord, pagkatapos umamin ng pagkatalo ang Natural City Lord, natapos din ang isa pang labanan sa entablado. City Lord Wang Chuan vs. City Lord Wu Xiang, sa paghahambing sa pagitan ng dalawang ito, bahagyang mas malakas si City Lord Wang Chuan. Sa ngayon, nasugatan na si City Lord Wu Xiang mula sa atake ni City Lord Wang Chuan, at magiging usapin na lamang ng panahon bago siya matalo. Sa huli, wala pang kalahating oras, pinabagsak si City Lord Wu Xiang sa battle platform ni City Lord Wang Chuan at nagtamo ng malubhang pinsala. Sa pagkakita nito, bagamat nakangiti si City Lord Awang, natapos na ang labanan, mayroong isang makapangyarihang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, natural na nakita ni City Lord Awang ang taong sa wakas ay nakikipagkompetensya sa kanya para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo. Ito ay ang Panginoon ng Wangchuan City. Kabanata 3536. Gayunpaman, mayroong dalawang katulong sa panig ng City Lord na si Awang, ang Natural City Lord at ang Lucerne City Lord, at hindi nag-aalala si City Lord Awang tungkol sa anuman sa ngayon. Hindi nagtagal, sa pagtatapos ng labanan sa dalawang arena, daan-daang libong mata sa arena ang nahulog sa labanan sa pagitan ni City Lord Lucerne at City Lord Xiaohe, pati na rin si City Lord Muzi at Menggo. Naglaban si City Lord Lucerne laban kay City Lord Xiaohe. Pareho silang nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang antas, ngunit sa huli ay nanalo si City Lord Lucerne at sinugitan si City Lord Xiaohe. Ang paghaharap sa pagitan ni Muzi City Lord at Menggo ay lubhang makapangyarihan din, ngunit sa pagharap sa Master na si Muzi City Master, ang mukha ni Menggo, na nasugatan na, ay naging mas mapatla, at sa ilalim ng makapangyarihang atake ni Muzi City Lord, mayroon lamang pagkakataong magtanggol si Menggo, kahit na umaatake siya, hindi ito magiging banta kay Muzi City Lord. Paano nangyari? Hindi matalo ni Sister Meng si City Lord Muzi. Mukhang inis si Tu Yi. Maaari kaya na talagang tumama sa marka ang nakakainis na taong ito sa kanyang tabi, at walang pagkakataong manalo si Sister Meng. Tila sulit ang 10,000 puntos ng merito, kahit papaano ang mga lalaking iyon sa Anhulo ay hindi itinuturing na basura. Tinitingnan si Menggo na nagsusumikap na suportahan, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wangchuan City Lord. Menggo? Makikita ng sino man na ito na ang katapusan ng labanan, at walang suspensyon sa pagkabigo. Sinulyapan ni City Lord Awang si City Lord Wangchuan. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Menggo ay nagsasabi sa kanya ng intuitively na may kinalaman ito kay City Lord Wangchuan. Gayunpaman, isang magandang bagay para kay City Lord Awang na nasugatan si Menggo, ay magkakaroon ng isang mas kaunting malakas na katunggali. Mayroong palabas. Tinitingnan si Menggo na umaatres ng tuloy-tuloy, isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Anong sinabi mo? Hindi narinig ng malinaw ni Tu Yi, tiningnan niya si Yehan. Ngunit nang harapin ang kamangmangan ni Yehan, agad siyang galit na sinabi, kasalanan mo ang lahat ng uwak na bibig mo, kung hindi ka nagsalita ng kalokohan tungkol kay Tia Meng, paano nabigo si Sister Meng? Medyo hindi nakaimik si Yehan, ngunit hindi na siya nag-abala na pansinin si Tu Yi. Sa ngayon, tila umaatres ng tuloy-tuloy si Menggo, ngunit sinusubukan niyang akitin ang kaaway ng malalim at paralisa ang kalaban. Sa hindi bababasa, hindi ganoon kapahiya-hiya si Menggo gaya ng lumalabas sa ibabaw. Sapat na, pagkatapos ng 100 galaw, nang umatras si Menggo sa gilid ng platform ng labanan, ang itim na sinturon na mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay nagpabagsak sa kumpiyansa na si Muzi City Lord sa platform ng labanan ng walang kabuluhan. Gayunpaman, nagdulot din ng malubhang pinsala si City Lord Muzi kay Menggo sa huling sandaling ito, na nagdulot sa kalaban na bumagsak kaagad sa battle platform, dumura ng dugo, at mukhang tamad. Sa pagkakita sa tagpong ito, nagkaroon ng kaguluhan sa arena.
Si Menggu, na malapit ng matalo, ay kahangahangang nanalo sa huli. Sa pagtatapos ng araw, kahit na manalo ka ng isang laro, may lakas ka pa bang manalo sa pangalawang laro ng sunod-sunod? Ngumisi si City Lord Wang Chuan. Hindi mahalaga sa kanya na nanalo ng isang laro si Menggo. Malubhang nasugatan si Go, sa sandaling makatagpo niya siya, mabibigo lamang siya. Sa entablado ng labanan, binigyan ni City Lord Muzi si Menggo ng isang matigas na tingin. Kung hindi siya naging pabaya, paano siya matatalo kay Menggo sa huli? Nanalo si Sister Meng. Agad na nasabik si Tu Yi nang makita niya ito, at pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Yehan at sinabi, "Hoy, hindi mo ba sinabi na walang pagkakataong manalo si Sister Meng?" Kalokohan, kahit na nanalo na si Aunt Meng sa unang laban. Kung gayon ano naman ang tungkol sa ikalawang round. Tumayo si Yehan na may mahinang ngiti, at tiningnan si Menggo na nawala ng kanyang kapangyarihan sa labanan sa platform ng labanan. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Tu Yi. Paano niya hindi malalaman ang sitwasyon ni Menggo ngayon, at ang ikalawang laban na malapit nang magsimula ay maaaring talagang walang pagkakataong manalo. Hindi nagtagal, ang mga pangalan ng 8 City Lord ay lumitaw muli sa Ghost Book. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Menggo ay ang Panginoon ng Lucerne. Mayroon ding sariling mga kalaban ng ibang mga City Lord. Sa pagkakita nito, isang mapait na ngiti ang kumislap sa mukha ni Menggo. Limitado na niya ang panalo sa unang round, at wala na siyang pagkakataong manalo sa ikalawang round. Ngunit sa sandaling ito, may dalawang figure na nahulog mula sa langit, ang isa sa kanila ay ang Panginoon ng Lucerne, at ang isa ay si Yehan. Ano ang gustong gawin ng lalaking ito? Tiningnan ni Tu Yi si Yehan na lumitaw sa battle stage nang may pagtataka. Paumanhin, hindi ko alam kung maaari kong palitan si Menggo sa susunod na labanan. Tiningnan ni Yehan ang malalakas na tao sa mataas na platform, ngunit ang malakas na tinig na ito ay ang unang pagkakataon na ang lahat ng mga mata ng arena ay nakatitig lahat sa lumapit. Maaari ko bang palitan sa halip si Menggo? Habang ang malakas na tinig na ito ay nagmula sa battle platform ni Menggo, ang lahat ng mga mata sa arena ay agad na naakit, kahit na ang tatlong matatandang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mataas na platform. Iyon lang na nang bumagsak ang kanilang mga mata sa binata na nagsabi ng mga salitang iyon sa parehong oras, ang tunog ng malakas na pagtawa ay agad na kumalat sa buong arena. Ha! Sino ang batang ito? Isang langgam na bahagyang nasa kaharian ng isang Ghost Warrior, talagang naglaro sa lugar ni Menggo. Hindi talaga ako natatakot na pagtawanan ng aking asno. Kabanata 3537. Ang maliit na multo na bahagyang binibilang bilang isang Ghost Warrior, saan may lakas ng loob ang taong ito na makialam sa seremonya ng reincarnation. Gusto mo bang mamatay? Haha, maglalaban ang mga Ghost Warrior sa halip ng mga Ghost General. Natatakot ako na wala pang ganoong president sa reincarnation ceremony. Huwag sabihin na walang ganoong president sa reincarnation ceremony, kahit na tingnan mo ang buong 10 realms of hell, mayroon bang maliit na multo sa Ghost Realm na nang-ahas na magsabi ng gayong katawa-tawang mga salita? Ang lahat ng uri ng paghamak ay umalangaw-ngaw sa buong arena sa isang iglap. Ha! Itong sinumpang langgam na ito na gustong mapasikat, baliw ba siya? Paano siya nang ahas na makialam sa reincarnation ceremony? Ang paggamit ng kanyang lakas upang palitan si Menggo sa labanan ay talagang isang buhay at kamatayan na langgam. Orihinal, gusto kong maghintay hanggang umalis ako sa multo at katayin ko mismo. Ikaw, ngayon ay tila ang seremonya ng reincarnation na ito ay ang iyong libingan. Tiningnan ni Wu Shigon si Yehan na hinahamak ng buong arena na nakatayo sa arena, at tumawa ng masama sa kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, si Yehan ay parang isang laruan na kinukutya at hinahamak ng mundo, na nagpidama sa kanya ng labis na ginhawa. Ang mga langgam ay talagang mga langgam. Ikaw ay isang basura na umupo sa isang balon at nakikialam sa seremonya ng reincarnation. Patay ka! Tinutuya ni Liu Jinyon, at si Yehan, na hinahamak ng lahat sa sandaling ito, ay nagpidama sa kanya na parang lahat ng galit sa kanyang puso ay nasuka. Totoo rin ang kay Wei Xiao, sinabi niya ng may panunuya at paghamak, hindi ko inaasahan na magiging matapang ang basurang ito. Sa pagharap sa mga powerhouse tulad ng tatlong Vice President at ang Vice Hall Masters, nang ahas siyang makialam sa seremonya ng reincarnation. Malaki, ngunit isa lamang itong kakaibang bulaklak na hindi marunong mabuhay o mamatay. Tumango si Bai Kei. Si Yehan, na hinahamak ng lahat sa sandaling ito, ay wala ng halaga sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa mga piling tao tulad ni Wei Xiao, si Yehan, na hinahamak ng iba, ay parang isang langgam sa lupa. Hehe.
Ang batang nasa tabi ni Menggo ay talagang iba, ngunit pagkatapos na makaraanan ang oras na ito, ang kahihiyan ni Menggo ay maaaring ganap na mawala sa batang ito. Ngumiti si City Lord Awang. Medyo maganda ang lakas ng loob, ngunit isa lamang siyang tanga na walang utak. Tiningnan ni City Lord Wang Chuan si Ye Hanhan sa entablado ng labanan at tumawa. Hindi ba masyadong matapang ang lalaking ito? Hindi ba niya iniisip na nahihiya siya? Ang paglalaro sa lugar ni Tia Meng, talagang makakapagsalita ang lalaking ito. Nakaupo sa upuan, medyo napahiya si Tu Yi sa sandaling ito, ang biglaang paglipat ni Ye Han hindi lamang nito siya ginulat, at ipinahiya siya at ipinahiya sa bahay. Ha! Sa mataas na platform, tiningnan ng matandang lalaki na may goatee sa gitna si Yehan ng mabuti, at agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga mata. Sa battle stage, tiningnan ni Menggo ang binata na sumusuporta sa kanya na may mukhang gulat at sorpresa sa sandaling ito. Nagtataka talaga siya kung mali ang narinig niya. Reincarnation Ceremony. Walang buhay na basura, Tia Meng, hindi ko inaasahan na isang ignorante na langgam ang dadalhin sa iyong panig. Kung ito ang Panginoon ng lungsod na ito, sampelan ko na lang siya hanggang kamatayan. Lumingon si City Lord Lucerne kay Yehan na may paghamak. Tinitingnan, gusto ba ng sinumpang langgam na ito na labanan siya sa halip na si Menggo. Ngunit dahil lamang sa pag-aatubili na ito, maaari siyang ituring na isang langgam sa Ghost Realm, karapat-dapat ba siya? Yehan? Hindi biro ang reincarnation ceremony, umalis ka. Medyo pula ang mukha ni Menggo, at hindi niya alam kung dahil ba masyadong malapit si Yehan sa pagtulong sa kanya, o dahil pinahiya siya ni Yehan. Menggo? Sa halip na hayaan ang ilang kasuklam-suklam na tao na agawin ang posisyon ng sugo mula sa 10 mundo, bakit hindi mo ako hayaang subukan ito, hindi banggitin, wala ka ng kakayahang lumaban muli sa pangalawang laban na ito. Nakatitig sa kanya si Yehan ng mahigpit. Tinitingnan si Menggo. Naramdaman ni Menggo ang masculine aura na nagmumula kay Yehan, na pinipigilan ang kahihiyan sa kanyang puso, at sinabi sa isang mahinang boses, umalis ka rito bago ka magalit, at gamitin ang iyong lakas upang lumahok sa seremonya ng reincarnation, ay mamamatay. Hindi naman talaga totoo. Binitawan ni Yehan si Tia Meng, na walang balak na umalis sa battle platform. Tiningnan niya ang malalakas na tao sa mataas na platform at sinabi, sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ko kanina? Junior? Sinisira mo ang seremonya ng reincarnation. Para sa kapakanan ni Menggo, umalis ka kaagad. Hindi kita pananagutin, na inilabas mula sa kanya. Sandali. Nakita ni Mura na nililinaw ng matandang lalaki na may goatee sa gitna ang kanyang lalamunan at sinabi, lahat, walang panuntunan sa reincarnation ceremony na hindi maaaring palitan ng iba, tama ba? At ang anak na ito ay sabik na protektahan ng Panginoon at napakatapang. Sa palagay ko, maaari ko siyang subukan. Habang nagsasalita ang matandang lalaki na may goatee, agad na tumango bilang pagsang-ayon ang dalawa pang matatandang lalaki, at ang Deputy Hallmaster ay maaari lamang magbigay ng isang mapaklang ngiti at walang iba pang sinabi. Kaagad, tiningnan ni Menggo ng matandang lalaki na may goatee at ngumiti, Menggo, sino ang anak na ito mula sa iyong pamilya Meng? Bumalik sa Vice President ng Chongshan, siya ang messenger ng aking Meng Mansion. Pagkatapos sabihin ito, bahagyang namula ang mukha ni Menggo. Haha, lumabas na ang maliit na messenger officer ng Meng Mansion. Siya ay isang taong nagpapatawa sa mga tao. Nahikayat ba ang lalaking ito kay Menggo? Sa pagkakita na nasaktan si Menggo ngayon, kaya't matapang siyang tumayo. Posible talaga na si Menggo ay isa sa mga kagandahan sa ating Will Running World, ngunit paano maaaring mahulog si Menggo, na napakataas sa kanya, sa isang maliit na messenger officer? Natatakot ako na nagpapanggap lang na sentimental ang batang ito. Ang tunog ng panunuya ay nagmula muli sa arena. Nang marinig ito, mas lalong pumula ang mukha ni Menggo. Kabanata 3538. Messenger ng Meng Mansion. Tinitigan ng matandang lalaki na may goatee si Yehan, at pagkatapos ay ngumiti siya, tumingin sa Panginoon, Awang at sa iba pa, at sinabi, ang anak na ito ay lalaban sa halip na si Menggo, mayroon ka bang anumang pagtutol? Panginoon ko, may naghahanap ng isang patay na dulo, syempre hindi namin pipigilan ito. Sinabi ni City Master Wang Chuan na may panunuya. Totoo na dapat bigyan ng mga kabataan ng ilang pagkakataon. Sinabi rin ni City Lord Awang, paano nila bibigyan ng pansin ang isang langgam na bahagyang maituturing na multo. Nang makita ito, tiningnan ng matandang lalaki na may goatee si Yehan at sinabi ng may ngiti, okay, bata, lalaban ka sa halip na si Menggo, ngunit magiging maayos ang buhay at kamatayan. Maaari rin akong pumatay ng mga tao, di ba? Kinamot ni Yehan ang kanyang ilong at nagtanong pabalik. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ito ni Yehan, dumating ang malakas na tawanan mula sa arena muli.
Ha 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 ha. Anong katawa-tawang lalaki, bakit hahanapin ni Gumeng ang gayong kahangahangang tao upang maging mensahero ng Meng Mansion? Gusto pa ring pumatay ng isang tao ang maliit na messenger. Isang himala na nakababa siya sa platform ng labanan ng buhay. Haha, sa harap ng mga master na antas ng multo tulad ng Zuan Lun Bajang, gustong pumatay ng mga tao si Xiao Babas Messenger. Ito marahil ang pinaka-arrogant at ignorante na pahayag sa buong 10 Realms of Hell. Sa arena, mayroong mga boses ng panunuya isa-isa, at si Yehan, na nakatayo sa arena at pinapanood ng iba, ay naging target ng panunuya ng lahat. Hindi ka marunong mabuhay o mamatay, kapag nagsimula ang labanan, wala kang matitirang buto. Tiningnan ni Wu Shigon si Yehanhan at ngumiti ng malamig. Para sa kapakanan ng kamangmangan, naging isang idiot ba ang batang ito sa kanyang nakaraang buhay? Nagtatawa rin si Wei Xiao. Nararamdaman ngayon ni Bai Kei na isang kahihiyan na makilala si Yehan. Si Yehan ay ang messenger ng Meng Mansion, at si Bai Kei ngayon ay nakakaramdam ng kaunting kahihiyan para kay Menggo. Naging malamig din ang mga mata ng mga City Lord sa sandaling ito. Sumangayon sila kay Yehan na lumaban sa halip na kay Menggo dahil hindi nila binibigyan ng pansin si Yehan bilang isang langgam, ngunit sa sandaling ito gusto talagang pumatay ng isang tao si Yehan. Sino ang papatayin? Patayin ang kanilang mga pangunahing City Lord. Talagang isang biro sa mundo, at hindi ako natatakot na kumislap ang dila ko sa hangin. Talagang toro ang taong ito. Hindi ko pa ito nakita ngayon, ngunit labis ba ito? Tiningnan ni Tuyi si Yehan sa battle platform na may malalaking mata. Sa sandaling ito, sobrang pula ng mukha ni Menggo na tumutulo na ang tubig. Bilang amo ni Yehan, kahit na naramdaman niya na labis na mayabang si Yehan, at walang limitasyon sa kanyang kayabangan. Ang taong ito, hindi ba siya natatakot na magdusa mamaya? Mapait na ngumiti si Menggo sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, natural na walang lakas si Yehan na hamanin ang mga City Lord. Ngunit sa ngayon si Yehan ay tumayo para sa kanya at kinutya ng mundo, na bahagyang nakakakilos din sa kanya. Ito ang unang lalaking handang tumayo para sa kanya at hindi natatakot na kinutya ng mundo. Ginawa rin itong determinado na hindi niya dapat panoorin na magkaroon ng aksidente si Yehan sa seremonya ng reincarnation. Tiningnan ni Menggo ang madilim, nakamamatay na Panginoon ng Lucerne, matatag ang kanyang magagandang mata. Kahit na ang isang maliit na mensahero ay isang miyembro ng kanyang pamilya Meng, siya ay isang miyembro ng kanyang tiyahin na si Meng. Hehe, talagang nagsasalita ng kalokohan ang batang ito, ngunit magiging maganda na magdala ng ilang kasiyahan sa nakababagot na seremonya ng reincarnation na ito. Ngumiti ang dalawang matandang lalaki na may goates sa tabi nila. Vice-presidente ng merchant, tulad ng isang arroganting bata, kung talagang gusto mo siyang lumaban sa halip na kay Menggo, ito ay magiging nakamamatay. Tiningnan ng Deputy Hallmaster ang matandang lalaki na may goatee at sinabi. Para sa matandang lalaki na may goatee na ito, makikita na mas gumagalang sila. Kamatayan. Ngumisi ang matandang lalaki na may goatee at sinabi, ngunit hindi naman ganito ang hitsura ng batang ito, Deputy Hallmaster, bakit hindi tayo tumaya? Nang marinig ito, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa mga mata ng Deputy Hallmaster, at sinabi niya, okay, kung makakalabas ng buhay ang batang ito sa battle stage, ibibigay ko ang Huangquan Old Wine na itinago ko sa loob ng 3,000 taon sa Vice President ng Chongshan, ngunit kung mamamatay ang batang ito sa labanan sa entablado, tutulungan ako ng Vice President ng Merchant na pinuhin ang mahiwagang sandata na gusto ko, tama. Okay, deal. Kaagad na sumang-ayon ang matandang lalaki na may goatee. Sa pagkakita nito, puno ng ngiti ang mukha ng Deputy Hallmaster. Ang dahilan kung bakit iginagalang nila ang Vice President ng negosyo ay dahil ang kabilang partido ay may isang pagkakakilanlan, isang salamangkero na maaaring magpino ng mahiwagang sandata, at ang kabilang partido ay isang runner. Ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa mundo. Kabanata 3539. Gayunpaman, sa pagharap sa mga mapanuksong tinig sa paligid niya, nanatiling kalmado ang mukha ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa matandang lalaki na may goatee sa mataas na platform. Habang tumatagal si Yehan, mas naramdaman niya na pamilyar ang mapanlinlang na mga mata ng matandang lalaki. Sa ilalim ng titig ni Yehan, sinipi ng matandang lalaki na may goatee ang kanyang mga mata at ngumiti kay Yehan, at sinabi, syempre maaari kang pumatay ng mga tao kung mayroon kang lakas. Hehe. Itong maliit na messenger officer, natatakot ako na mahirap pumatay kahit na ang mga maliliit na multo sa Ghost Realm, pabayaan ang mga Ghost General tulad ng 8 general ng Runner. Bagamat gumawa ng pagbubukod ang batang ito para maglaro, ngunit narito siya. Sa daan ng pagputol ng reincarnation. Ganap na imposible para sa mga City Lord na hayaan siyang maglakad ng buhay sa larangan ng digmaan.
Papaslang din siya ng Lucerne City Lord na kinakaharap niya sa kasalukuyan. Sana ay hindi ako nagkakamali, ngunit huwag mo akong biguan, bata. Tinitigan ng matandang lalaki na may goatee si Yehan ng malapitan. Walang kahirap-hirap na pinuhin ang mahiwagang sandata para sa Deputy Hallmaster. Ang susi ay nawala siya. Paumanhin ako sa taong ito, sinisikap niyang panatilihin si Yehan sa larangan, at hindi niya ipinapahayag na nagkakagusto siya kay Yehan. Kung talagang namatay si Yehan sa labanan sa huli, lihim na hindi sigurado kung paano siya pagtatawanan ng Deputy Hallmaster at ng dalawa pang Vice President. City Lord Lucerne, iligtas mo ang kanyang buhay. Kung mayroon kang anumang kahilingan, hahayaan kitang umalis. Bago umalis, tumingin si Gumeng kay City Lord Lucerne ng matatag. Nang marinig ito, isang masamang ngiti ang sumilay sa mga mata ni City Lord Lucerne, seryoso ba si Tia Meng? Walang biro. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Menggo at naglakad pababa sa battle stage. Medyo naantig si Yehan, ngunit labis na hindi kapanipaniwala para sa isang maliit na Lucerne City Lord na gustong kunin ang kanyang buhay. Hoy! Bagamat gusto ko talagang patayin ka, ngunit para sa kagandahan ni Menggo, nagpasya akong panatilihin kang buhay, ngunit hindi ko matatakasan ang krimen ng pamumuhay. Si Yehan at ang Panginoon Lucerne na lamang ang natitira sa battle stage. Tiningnan ng kabilang partido si Yehan at ngumiti ng masama. Naalala pa rin ni Yehan na binili ng Panginoon awang ang taong ito na may 100 batang babaeng multo sa Bieksen City ng araw na iyon. Narinig ko na natulog si Liu Jinyun kasama ang iyong babae, at ang itaas na sinag ay hindi tuwid at ang ibabang sinag ay baluktot. Tila talagang pareho kayong mag-ama. Malamig na ngumiti si Yehan Han. Nang marinig ito, isang nakakatakot na hitsura ng kabangisan ang sumilay sa mga mata ng City Lord ng Lucerne, sinumpang mga langgam, nagpasya akong baliin ang lahat ng iyong mga buto. Pagkatapos sabihin ito, agad na sinuntok ni Lord ng Lucerne si Yehan ng baliw. Sa sandaling ito, ang mga labanan ng iba pang tatlong battle platform ay hindi pa nagsisimula, at gusto nilang makita kung paano papatayin ng Lord of Lucerne ang arrogant at ignorante na binata. Tinatitigan din ng buong arena ang City Lord ng Lucerne na umaatake kay Yehan sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pagharap sa nakakatakot na suntok ng Lord of Lucerne, tumayo si Yehan na parang tanga siya, at hinayaan na dumating sa kanya ang suntok ng Lord of Lucerne. Nang makita ito, nagulat si Menggo. Tiyak ang kamatayan. Sa pagharap sa isang master sa antas ng multo, malamang na takot ang batang ito. Gayunpaman, nang malapit ng damapo sa katawan ni Yehan ang nakakatakot na suntok ng Lord of Lucerne, sumuntok din si Yehan. Ang suntok ay hindi mabilis ni mabagal, at binomba niya ang kamao ng Lord of Lucerne. Boom! Sa isang iglap, ginawa ng mapurol na tunog ng banggaan na lumukso sa kanilang mga puso ang mga multo sa arena. Agad pagkatapos, natakot silang makita na pagkatapos mahulog ang tunog ng banggaan, sumabog kaagad ang katawan ni Lucerne City Lord, at maging ang kapangyarihan ng kaluluwa ay direktang nabasag. Sa isang suntok, natigilan ang lahat, at daan-daang libong multo ang natigilan. Tiningnan ni Yehan ang madla ng walang anumang ekspresyon, at sinabi, sino ang sugo na hindi maaaring pumatay ng mga tao? Walang magarbong suntok, ngunit ginulat nito ang lahat, na nagpidama sa daan-daang libong multo sa arena na parang tulala, na pinapanood ang eksena sa arena na may mga mata na mapurol. Sa sandaling ito, si Yehan na lamang ang natitira sa battle stage. Tulad ng para sa Panginoon ng Lucerne, sinuntok na ni Yehan ang kanyang kalaban hanggang sa abo, at hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang sabihin ang kanyang huling mga salita. Ang aura sa buong arena ay kasing patay pa rin sa sandaling ito, at ang mga mata ng daan-daang libong multo ay ganap na nasa isang estado ng panghihina. Kahit na ang tatlong Vice President sa mataas na platform, pati na rin ang mga powerhouse tulad ng Vice Hallmaster, ay natigilan. Hindi talaga nila inaasahan na isang maliit na multo sa kaharian ng mga multo, isang langgam na maaaring durugan hanggang kamatayan sa mga mata ng mundo, ang papatayin talaga ang isang master sa antas ng multo sa isang suntok. Paano kaya? Paano maaaring mapatay si Lord ng Lucerne ng isang suntok mula sa isang maliit na multo na bahagyang maituturing na multo? Imposible, isa ba itong ilusyon? Si Lord ng Lucerne ay isang master ng Ghost Generals. Ikinawin niya ang kanyang kamay at pinatay ang hindi mabilang na maliliit na multo sa kaharian ng Ghost Warriors. Paano siya mapapatay ng isang suntok ng isang maliit na multo? Kabanata 3540. Hindi ito isang ilusyon, totoo ito. Talagang pinatay ng maliit na messenger na iyon ang Panginoon ng Lucerne sa isang suntok. Ang isang tao ay maaaring maging isang ilusyon, ngunit ang daan-daang libong mataba ay maaaring maging ilusyon. Siyempre hindi. Patayin ng Ghost General sa isang suntok, nasa Ghost Realm pa rin ang batang ito, paano niya ito nagawa?
Maaari kaya na nagkamali tayong lahat. Talaga bang may lakas ang maliit na messenger na ito na palitan si Menggu? May lakas ba talaga siya para pumatay? Nagulat ang mundo. Sa sandaling ito, ang binata na nakatayo sa entablado ng labanan at nakatingin ng kalmado sa paligid ng arena ay nagpadama sa lahat ng naruroon na para silang sinasakal sa tubig, lumapit. Paano kaya? Paano maaaring maging napakalakas ang langgam na ito? Natakot si Wu Shigon kaya't siya ay hindi mapakali. Inisip din niya na ang nakita niya ay isang ilusyon, ngunit totoo ito. Talagang pinatay ng langgam sa kanyang mga mata ang multo sa isang suntok. Ay! Ama, imposible ito. Ang aking ama ang Panginoon ng Lucerne. Paano siya mapapatay ng langgam na ito? Imposible. Sa mga upuan, si Liu Jinyon ay sumigaw ng hysterically at crazily, na parang natutuliro. Paano ito maaaring maging ganoong ending? Hindi ba dapat pugutan ng ulo ang langgam na ito ng Panginoon ng Lucerne? May hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa mukha ni Wei Xiao, at kahit na ang mga mata ng General Xiao Qi sa tabi niya ay kumislap ng isang hitsura ng pagkaseryoso. Ngayon, pinugutan ni Yehan si Lucerne. Ang suntok ng City Lord ay nagpadama sa kanya ng krisis. Siya, paano siya naging ganoon kalakas? Maaari kaya na sinadya niyang itago ang kanyang lakas. Nagulat ang mukha ni Bai Kei, at ang kanyang magandang mukha ay naging mapatla sa sandaling ito, na para bang nawalan siya ng sigla. Napagtanto niya na tila may nakaligtaan siya, ngunit ano ang nakaligtaan niya? Sobrang nagalit siya ngayon kaya't hindi siya makapagpakalma at makapag-isip. Ate Meng, sigurado ka ba na ito talaga ang maliit na messenger officer ng iyong Meng Mansion? Lumaki ang magagandang mata ni Tuyi, bumukas ang kanyang mahigpit na nakatikip na bibig, at maaari niyang isiksik ang isang itlog dito. Walang sino man ang nakaisip na magkakaroon ng gayong makapangyarihang lakas ang nakakainis na lalaking iyon. Isang ghost warrior ang pumapatay ng ghost general sa isang suntok, tinitingnan ang 10 mundo ng impyerno, isa rin itong natatanging bagay. Ang mukha ni Menggu ay mayroon ding labis na nagulat na hitsura, bakit nagkaroon ng gayong nakakatakot na lakas si Yehan? Hindi rin niya alam na si Yehan lamang ang maliit na multo na dinala niya pabalik mula sa Naihei Bridge, paano siya naging isang nakakatakot na malakas na tao? Nagkamali ba ako, o nagtago siya ng kanyang sarili dati? Medyo nalito ang puso ni Gumeng. Noong nakaraan, si Yehan ang mensahero ng kanyang pamilya Meng, at maaari pa rin niya itong harapin ng kalmado. Ngunit ngayon si Yehan, hindi niya alam kung paano ito haharapin, at hiniling pa rin niya sa kanya na maging kanyang maliit na mensahero sa Meng Mansion. Pinag-alala kaming lahat ng mabaho na lalaking ito tungkol sa kanya. Lumabas na isa siyang nakatagong master. Pagkatapos magulat ni Tuyi, agad siyang tumingin ng galit. Ngayon, dahil kay Yehan, naging malupit si Menggu sa Panginoon ng Lucerne. Para bang isinusuko ang lahat. Sa sandaling ito, ang pinaka-nakakagulat na bagay ay walang alinlangan ang mga City Lord sa 3 battle platform na pinakamalapit kay Yehan. Sa simula pa lamang, gusto nilang panoorin kung paano pinatay ng City Lord ng Lucerne si Yehan, ngunit ang hinihintay nila ay upang hayaan silang isang nakakatakot na eksena. Hindi pagkakaunawaan, ang taong ito ay isang napakakatakot na pag-iral, lahat, nagkaroon tayo ng problema na mahirap harapin. Kalmado ang mga mata ni City Lord Awang. Ikinalulungkot niya ngayon ang pagsang-ayon sa matandang lalaki na may goatee na hayaang maglaro si Yehan sa halip na si Menggu. Pagkatapos noon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong manalo kapag nakatagpo nila si Yehan. Bagamat hindi ang pinakamakapangyarihan si City Lord Lucerne sa 8 City Lords, kahit na sina City Lord Awang at City Lord Wangchuan ay hindi kayang patayin si City Lord Lucerne sa isang iglap. Itinatago ng bastardo na ito ang kanyang lakas, ngunit paano handang sumunod ang gayong makapangyarihang tao sa panig ni Menggu bilang isang maliit na mensahero. Ang mga mukha ng iba't ibang City Lord ay naging pangit isa-isa. Mas totoo pa ito para sa Panginoon ng Wangchuan City. Ngayon, halos mahulaan niya kung bakit napawi ang mga killer ng Anhualo. Sa pagpalibot kay Menggu ng gayong makapangyarihang mga tao, kahilingan lamang para sa Anhualo na gustong hawakan si Menggu. Hehe. Sino ang nagsabi na hindi maaaring pumatay ng mga tao ang mga mensahero? Tila hindi masama ang paningin ng matandang lalaki, Deputy Hall Master, tandaan na ihanda ang Huangquan Old Wine, at kukunin ko ito pagkatapos ng reincarnation ceremony. Ang Vice President ng mabigat na negosyo ay nasa magandang mood, gayunpaman, si Yehan ay nagtataglay ng gayong makapangyarihang lakas, na nagpagulat din sa kanya. Ano ang kaharian ni Yehan sa ngayon? Hindi niya ito maaninag. Nang marinig ito, ang Deputy Hall Master na nagulat ay agad na nagkaroon ng masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, at ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo sa taya, at walang magagawa siya ngayon. Saan nanggaling ang batang ito? Sobrang lakas niya na nagpapakita pa nga siya ng kanyang sarili bilang isang multo.
Ang mga mata ng Deputy Hallmaster ay nagniningning ng maliwanag na tumitingin kay Yehan sa battle platform. Kaagad, sa ilalim ng titig ng daan-daang libong nagulat at natakot na titig sa arena, bumalik si Yehan sa mga upuan at umupo sa tabi ni Menggo at Tuyi, ngayon ay maaaring buksan ang kanilang mga mata. Nang makita ito, dali-daling lumayo sina Wo Shigan at Liu Jinyun kay Yehan na para bang nakakita sila ng isang demonyo. Ang kabilang partido ay isang nakakatakot na pag-iral. Bago iyon, pinukaw pa nila ito isa-isa. Sa pag-iisip nito ngayon, nakabitin pa rin ang kanilang mga ulo sa kanilang mga leeg. Lahat ng usapin ng swerte. Gayunpaman, ang pagbabalik ng hari ni Yehan ay nagbigay sa mundo ng paghanga sa kanya, ngunit hindi alam ni Menggu kung paano ito haharapin ngayon. Maaari pa bang maging maliit na mensahero niya si Yehan sa Meng Mansion? Ako pa rin ako, ang messenger ng Meng Mansion. Sa pagdama ng magulong aura sa katawan ni Menggo, ibinaling ni Yehan ang kanyang ulo at ngumiti kay Menggo. Tila pinahina ng ngiti na iyon ang magulong aura sa katawan ni Tia Meng ng labis. Naramdaman niya na ang kasalukuyang Yehan ay pareho pa rin na si Yehan mula sa dati, ang mensahero ng kanyang pamilya Meng.